5 taon ang nakalipas ng isang gabi ng kalasingan at pagkakamali ang bumago sa tadhana ni Amara Velez. Hindi niya inaasahan na ang estrangherong makasama niya sa kama ay ang makapangyarihang bilyonaryo na si Dante Santillan. Ngunit ang gabing iyon ay hindi nagtapos sa pag-ibig. Nagbunga ito ng kambal na naging mitya ng kanyang paghihirap. Sa gitna ng banta sa kanyang buhay at ang baksak na kumpanya ng kanyang yumaong ina, gumawa si Amara ng isang masakit na desisyon. Iwanan ng panganay na si Rocco sa tapat ng mansyon ni Dante. Iniwan niya ang bata bit-bit ang pag-asang mabibigyan ito ng buhay na hindi niya kayang ibigay, habang itinakas niya ang ikalawang kambal patungo sa malayo. Ngayon, nagbabalik si Amara. Gamit ang bagong pagkakakilanlan at pusong binalot ng bakal, pumasok siya bilang bagong sekretarya ni Dante. Ang kanyang misyon, hustisya, bawiin ang kumpanyang kinuha ni Dante sa kanyang ina at makuha muli ang loob ni Rocco nang hindi nabubunyag ang kanyang lihim. Ngunit si Dante ay hindi ang lalaking tinalikuran niya noon. Mas naging malamig ito, mas mapanganib at may matatalas na matang tila hinuhubaran ang bawat maskara ni Amara. Habang unti-unting napapalapit si Amara sa kanyang anak, unti-unti ring nagliliyab ang tensyon sa pagitan nila ng kanyang boss. Ano ang mangyayari kapag natutuklasan ni Dante na ang babaeng pilit niyang hinahanap para parusahan ay ang mismong sekretaryang nasa harap niya araw-araw? At paano kung ang paghihiganting binuo ni Amara ay gumuho dahil sa isang katotohanang hindi niya inaasahan? Sa mundo ng mga Santillan, bawat hakbang ay may kapalit. Sa pagitan ng pag-ibig at paghihiganti, sino ang unang susuko? Isang ina na handang mamatay para sa kanyang anak o isang lalaking handang sunugin ang mundo, mahanap lang ang babaeng nagnakaw ng kanyang puso at ng kanyang anak? Kabanata 1. Ang bawat palapag ng Santillan Group of Companies ay tila isang kuta ng kapangyarihan at yaman. Ngunit para kay Amara Velez, ito ay isang arena, isang lugar kung saan handa siyang makipagpatayan, hindi gamit ang bala, kundi gamit ang kanyang talino at isang lihim na 5 taon niyang itinatago sa ilalim ng kanyang balat. Kuminto siya sa tapat ng dambuhalang salamin sa lobby. Inayos niya ang suot na makapal na salamin na halos tumakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay mahigpit na nakapusod, walang kahit isang hibla ang nakawala. Suot ang isang murang corporate suit na sadyang pinili para magmukhang ordinaryo, tinitigan niya ang sariling refleksyon. Hindi ka na ang mahinang Amara na umiiyak sa tapat ng gate nila noon. Narito ka para bawiin ang lahat. Eksaktong 9:09 ng umaga nang bumukas ang pintuan ng engrandong opisina sa pinakamataas na palapag. Ang amoy ng mamahaling sandalwood at espresso ay agad na sumalubong sa kanyang pang-amoy. Isang pamilyar na halimuyag na nagpabalik sa kanya sa isang gabi ng kalasingan, init at mga pangakong napako. Sa dulo ng silid, nakatalikod ang isang lalaki. Nakatingin ito sa malawak na tanawin ng siyudad sa pamamagitan ng floor-to-ceiling glass window. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. Ang bawat hibla ng kanyang mamahaling suit ay tila nagsasabing siya ang nagmamay-ari ng mundong kinatatayuan nila. Si Dante Santillan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamalaking pangalap at pinakamasakit na bangungot. "You're late by 45 seconds, Miss Velez." Baritono at malamig na boses ng lalaki. Hindi pa rin ito humaharap. "I apologize, Mr. Santillan. The security check downstairs was thorough." Mahinahong sagot ni Amara, pinipilit na huwag manginig ang boses. Dahan-dahang humarap si Dante. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng labaha, nananaliksik, tila binabasa ang bawat iniisip ni Amara. Sa sandaling magtama ang kanilang mga paningin, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ramdam ni Amara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang mukhang iyon, ang matangos na ilong, ang panganatila nililok ng mga Diyos at ang mga labing minsan ng sumakop sa kanya ay narito na sa harap niya. Lumapit si Dante. Bawat hakbang nito ay parang tunog ng hatol ng kamatayan. Huminto ito sa harap niya, sapat na malapit para maramdaman ni Amara ang init ng katawan nito. "Amara Velez," pag-uulit nito sa kanyang pangalan. Impressive credentials,
Top of your class, years of experience in Singapore, pero bakit dito? Bakit sa akin? Dahil kayo ang pinakamagaling sa industriya, sir, at gusto kong matuto sa pinakamagaling, pagsisinungaling niya. Isang mapait na ningisang gumuhit sa labi ni Dante. O baka dahil may gusto kang makuha sa akin. Bigla nitong hinawakan ng baba ni Amara. Pinatingala siya nito. Tell me, Miss Veles, bakit pamilyar sa akin ang mga mata mo? Bakit tuwing tinitidigan kita, pakiramdam ko ay may ninakaw ka sa akin? Halos hindi makahinga si Amara. Ang hawak ni Dante ay naglalagablab. Sa isip niya sumisigaw ang katotohanan. Ninakawan mo ang ina ko ng kumpanya at iniwan ko sa iyo ang anak ko dahil wala akong ibang magpapagpilian. Ngulit na natiling blanko ang kanyang mukha. Baka po nagkakamali lang kayo, Mr. Santillan. Maraming tao ang may ganitong mata. Maybe, pagbitaw ni Dante sa kanyang baba sabay talikod. But I have a very long memory. I never forget a face, and I certainly never forget a betrayal. Bago pa makasagot si Amara, bumukas ang pinto ng opisina. Isang maliit na batang lalaki ang patakbong pumasok, may hawak na drawing. Dad, look! I drew a plane! Sigaw ng bata. Nalaglag ang puso ni Amara. Ang batang iyon, ang manakulot na buhok nito, ang paraan ng pagngiti nito, iyon si Rocco, ang kanyang panganay, ang anak na iniwan niya sa tapat ng gate 5 taon na ang nakalilipas. Napako si Amara sa kanyang kinatatayuan. Ang sakit, pangungulila at pagmamahal ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Gusto niyang luhuran ng bata, yakapin ito ng mahigpit at humingi ng tawad. Ngunit kailangan niyang magpigil. Napansin ni Dante ang panininig ni Amara. Tumingin ito mula sa bata patungo sa akin. Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Dante. Rocco, meet my new secretary, Miss Amara. Miss Veles, are you okay? You look like you've seen a ghost. Pinahid ni Amara ang pawis sa kanyang noo. I'm fine, sir. Natuwa lang ako sa bata. Is that so? Lumapit si Dante at bumulong sa kanyang tenga, sapat para kinilabutan siya. Be careful, Miss Veles. In this office, curiosity can be deadly. At ang mga taong masyadong malapit sa akin, madalas silang nasusunog. Tiningnan ni Amara si Rocco na ngayon ay nakatingin din sa kanya ng kuryosidad. Sa sandaling iyon, alam ni Amara na nagsimula na ang giyera. Hindi lang kumpanya ang babawiin niya. Babawiin niya ang kanyang pamilya, kahit pa kailanganin niyang dumaan sa impyerno. At ang impyernong iyon ay walang iba, kundi si Danme Santillan. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng opisina ni Dante Santillan ay tila isang dahan-dahang pag-ubos ng hinina para kay Amara Veles. Nakatayo pa rin siya sa tapat ng bata, ang kanyang anak na si Rocco. Ang bata ay may hawak na drawing ng isang eroplano at ang mga mata nito, ang mga matang kinuha sa kanya, ay puno ng kuryosidad habang nakatingala sa kanya. Hello po! Bati ni Rocco. Ang boses nito ay parang musika sa pandinig ni Amara, ngunit bawat nota ay tila sumasaksak sa kanyang puso. Ikaw po ba ang bagong assistant ni Daddy? Napalunok si Amara. Gusto niyang lumuhod, yakapin ang bata at amuyin ang leeg nito. Isang bagay na ipinagkait sa kanya ng 5 mahahabang taon. Ngulit sa gilid ng kanyang mga mata, ramdam niya ang mapanuring tingin ni Dante. Ang bawat galaw niya ay tinitimbang nito. Oo, ako si Amara. Pilit ang ngiti niya. Ang boses ay bahagyang nanginig. Ang ganda ng drawing mo, Rocco. You like it? Lumapit pa ang bata. Halos mahawakan na ang dulo ng skirt ni Amara. Daddy said I should be a pilot so I can fly away. Rocco, enough. Seryosong utos ni Dante. Miss Veles has work to do. Go to the playroom. Bago pa man makaalis ang bata, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Natapilok si Rocco sa gilid ng makapal na carpet. Isang mabilis na reflex ang kumawala kay Amara. Bago pa man tumama ang tuhod ng bata sa sahig, nasalo na niya ito. Napaluhod si Amara sa sahig, mahigpit na hawak ng maliit na balikat ni Rocco. Sa sandaling iyon, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Hinaplos niya ang pisngi ng bata, isang haplos na puno ng 5 taong pangungulila.
Nasaktan ka ba? Saan ang masakit? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi na sekretarya. Ito ay boses ng isang ina. I'm okay po, sagot ni Rocco. Tila nagulat sa higpit ng hawak ng babae. Miss Velez? Ang malamig at autoritatibong boses ni Dante ang bumasag sa sandali. Agad na binitawan ni Amara ang bata at tumayo. Ay nayos ang kanyang salamin na bahagyang nalihis. Ang kanyang puso ay nagkakarera sa kaba. I'm sorry, Mr. Santillan. I don't want the child to get hurt. Pagdadahilanan niya habang nakayuko. Lumapit si Dante sa kanya. Ang mga hakbang nito ay dahan-dahan, parang isang predator na tinitiyak ang bawat galaw ng biktima. Huminto ito sa harap niya, sapat na malapit para maamoy ni Amara ang bango ng kanyang mamahaling suit na humahalo sa amoy ng panganib. You have a very motherly touch for someone who claims to be a career-driven woman, Miss Velez. Bulong ni Dante. Ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi ay nagpataas ng balahibo ni Amara. At ang paraan ng pagtingin mo sa anak ko, it's not the look of a stranger, it's the look of someone who lost something valuable. Tumingala si Amara, pilit na pinapatigas ang kanyang ekspresyon. Lahat po tayo ay may nawala, Mr. Santillan. Ang pinagkaiba lang, ang iba ay marunong magtago. Ang iba naman ay ginagawang sandata ang sakit. Isang madilim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Dante. Interesting. Let's see how long you can keep that mask on. Pagkatapos ng insidenteng iyon, dinala si Amara sa kanyang sariling workstation sa labas lamang ng opisina ni Dante. Ngulit hindi siya makapakali. Ang kanyang isip ay lumilipad sa kabilang anak, ang kambal ni Rocco na iniwan sa pangangalaga ng kanyang mapagkakatiwalaang kaibigan sa isang maliit na apartment. Kailangan niyang makakuha ng impormasyon. Habang abol si Dante sa isang conference call, mabilis na binuksan ni Amara ang system ng kumpanya. Ginamit niya ang mga codes na itinuro sa kanya ng kanyang yumayamang ina noong bata pa siya. Sikretong pintuan sa server na hindi alam ng mga IT expert ni Dante. Doon niya nakita ang file, Velez Estates Acquisition. Nanginig ang kanyang mga kamay. Doon nakalista ang lahat ng ari-arian ng kanyang ina na ngayon ay nasa ilalim na ng pangalan ni Dante Santillan. Ang galit na pilit niyang sinusupil ay muling nag-alab. Magnanakaw, mura niya sa isip. Hindi lang ang anak ko, pati ang dangal ng pamilya ko ay kinuha mo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, isang anino ang bumalot sa kanyang screen. Looking for something, Miss Velez? Mabilis na pinatay ni Amara ang monitor at lumingon. Si Dante pala, nakasanidal sa pinto ng kanyang opisina, nakahalukip-kip at nakataas ang isang kilay. I was just checking the schedule, sir. Sagot ni Amara, ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang likod. The schedules are on the cloud, not on the restricted archives, sabi ni Dante habang lumalapit. Kinuha nito ang mouse at muling binuhay ang screen. Tumigil ang tibok ng puso ni Amara. Akala niya ay mahuhuli na siya, ngunit laking gulat niya nang makitang ang screen ay nakabukas lamang sa isang blankong spreadsheet. Nagawa niyang i-delete ang history sa isang iglap. Hinawakan ni Dante ang sandala ng upuan ni Amara, kinukulong siya sa pagitan ng kanyang mga bisig. You're smart. Too smart for a simple secretary. Sabihin mo sa akin, Amara, sino ka ba talaga at anong kailangan mo sa akin? Ang mukha ni Dante ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Sa kabila ng galit, hindi maikakaila ni Amara ang atraksyon na 5 taon na niyang pilit na pinapatay. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila kuryenteng naglalakbay sa hangin. I'm just a woman who wants what she deserves, Mr. Santillan, matapang na sagot ni Amara. Then you've come to the right or wrong place, seryosong sabi ni Dante. Dahil sa kumpanyang ito, ibinibigay ko lang ang nararapat sa mga taong tapat sa akin at sa mga nandaraya, sisiguraduhin kong pagsisisihan nilang nakilala nila ako. Bago pa makasagot si Amara, tumunog ang intercom. Sir,
Your 2 p.m. appointment is here. It's the board of directors and your step-uncle, Mr. Velez. Naninig si Amara sa narinig, ang kanyang amain, ang taong nagtulak sa kanya sa kahirapan at nagpanggap na kakampi niya. Ang tunay na ahas ay nasa loob din ng gusaling ito. Ang bawat yabag ng sapatos ni Amara Velez sa marmol na sahig ng boardroom ay tila tunog ng isang paparating na bagyo. Hawak niya ang tray ng kape, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa bigat nito, kundi dahil sa puot na kumukulo sa kanyang dibdib. Sa loob ng silid, nakaupo ang mga board of directors ng Santillan Group, ngulit ang paningin ni Amara ay nakapako sa iisang tao, si Arturo Velez, ang kanyang amain. Ang lalaking nagnakaw ng pirma ng kanyang ina habang ito ay nasa banig ng karamdaman. Ang lalaking nagtulak sa kanya sa kalsada 5 taon na ang nakalilipas. Gentlemen, let's begin. Malamig na utos ni Dante Santillan mula sa dulo ng mahabang mesa. Lumapit si Amara para magsilbi. Nang itapat niya ang tasa sa harap ni Arturo, naramdaman niya ang malagkit na tinig nito sa kanyang katawan. Hindi siya nakilala ni Arturo dahil sa makapal na salamin at binagong ayos, ngunit ang libog at kasakiman sa mga mata nito ay hindi nagbago. "Salamat, miss," pabiting na sabi ni Arturo, binabasa ang name tag sa kanyang dibdib. "Amara, bagong sekretary ka ni Dante?" "Opo, sir," maikli at malamig na sagot ni Amara. Halos mabasag ang hawak niyang pitsyel sa hingpit ng kapit niya. Magaling pumili si Dante. Mahilig siya sa classic. Tawa ni Arturo na tila isang huni ng ahas. Tumalim ang tingin ni Dante kay Arturo. May kung anong protektibong enerhiya ang biglang bumalot sa silid. "Arturo, narito tayo para pag-usapan ang merger ng Velez Estates, hindi para busisihin ang mga tauhan ko." "Of course, Dante. Masyado ka namang seryoso," sabi ni Arturo habang binubuksan ng isang folder. "Gaya ng napag-usapan, handa na akong ilipat sa Santillan Group ang huling bahagi ng lupain ng mga Velez kapalit ng napagkasundo ang presyo." Napahuto si Amara sa pagpahon ng kape. Ang huling bahagi ng lupain, iyon ang ancestral home ng kanyang ina, ang tanging alaala na natitira sa kanyang kabataan. At ibinibenta ito ni Arturo kay Dante para sa pera? "Is there a problem, Miss Velez?" Untag ni Dante, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa natapon kaunti sa saucer ni Amara. "None, sir. Pasensya na po," mabilis na tugon ni Amara. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ng dumi, ngulit ang kanyang isip ay naglalayag na. Kailangan niyang pigilan ang bentahang ito. Pagkatapos ng meeting, naiwan sina Dante at Amara sa boardroom. Ang katahimikan ay nakakabingi. Sinimulang iligpit ni Amara ang mga gamit nang biglang nagsalita si Dante. "Kilala mo ba si Arturo Velez?" tanong ni Dante habang dahan-dahang tumatayo. "Bakit niyo po natanong, sir?" balik tanong ni Amara, hindi tumitingin. Dahil habang nagsasalita siya, ang mga mata mo ay parang gustong pumatay at ang amoy mo. Lumapit si Dante, sapat na lumapit para malanghap ni Amara ang init nito. Ang amoy mo ay biglang nagbago. You smelled like fear and hatred. "Imahinasyon niyo lang po yun, Mr. Santillan," matigas na sagot ni Amara. Ngunit hindi nagpatinag si Dante. Hinawaan nito ang braso ni Amara at hinarap siya sa kanya. Isang marahis na kislap ang dumaan sa mga mata ng bilyonaryo. "Don't lie to me, Amara. I know Arturo is a snake. I know he stole that company. At alam ko ring may hinahanip kang ebidensya laban sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Amara. "Alam niya? Kung alam niyo, bakit kayo nakikipagtransaksyon sa kanya? Bakit niyo binibili ang mga pag-aari na hindi naman sa kanya?" "Dahil iyon lang ang paraan para hindi ito mapunta sa ibang tao." Seryosong sagot ni Dante. "I'm keeping it safe for the rightful owner." Sa babaeng bigla na lang nawala 5 taon nang nakalilipas. Napatitig si Amara kay Dante. Ang galit na nararamdaman niya ay biglang nahaluan ng kalituhan. "Para sa akin? Itinatago niya ang kumpanya para sa akin? Bakit?" bulong ni Amara. Hinawakan ni Dante ang pisngi ni Amara. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humahaplos sa labi ng babae. "Your eyes,
They're exactly the same. Bakit mo itinatago ang ganda mo sa likod ng salamin na ito, Amara? O dapat ba kitang tawaging Claire? Namilik-malit ang mga mata ni Amara. Sa luha, ang pagtatago ay tila matatapos na. Ngulit bago pa siya makapagsalita, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa pintuan. Daddy! Miss Amara! Si Rocco, hingal na hingal ang bata. Ang kanyang mukha ay maputla. Rochelle! My twin sister! She's outside! She's crying! Halos tumigil ang tibok ng puso ni Amara. Si Rochelle, ang ikalawang kambal. Paano ito nakapunta rito? At paano nalaman ni Rocco ang tungkol sa kapatid nito? Agad na tumakbo si Amara palabas, hindi na alintana si Dante. Ang kanyang sikreto ay tuluyan ng sumabog sa harap ng lalaking pinakakinatatakutan at pinakamamahal niya. Ang labi ng Santillan Group ay nabalot ng tensyon na tila kuryenteng gumagapang sa bawat sulok. Mabilis ang pagtakbo ni Amara, hindi na alintana ang pagkakahulog ng kanyang salamin o ang pagkakalas ng kanyang buhok mula sa mahigpit na pusod. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib at ang boses ni Rocco na tumatawag sa kanya. Pagdating niya sa bukana ng malaking salaming pinto, doon niya nakita ang isang maliit na batang babae. Suot nito ang isang kupas na pink na dress, yakap-yakap ang isang lumang uso at humihikbi habang pinipigilan ng security guard. Si Rochelle, ang kanyang ikalawang kambal, ang anak na pilit niyang itinago sa isang maliit na apartment para hindi madamay sa gulo ni na Dante at Arturo. Mami! Sigaw ni Rochelle nang makita ang ina. Nanigas si Amara. Ramdam niya ang presensya ni Dante sa likuran. Ang bawat hakbang nito ay tila tunog ng hatol. Dahan-dahang lumingon si Amara at nakita ang mukha ni Dante, puno ng pagkalito, gulat at isang uri ng galit na hindi niya maipaliwanag. Mami? Pag-uulit ni Dante. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Tumingin ito kay Rochelle, pagkatapos ay kay Rocco na nakatayo sa tabi nito. Ang dalawang bata ay magkamukhang magkamukha. Ang parehong kulot na buhok, ang parehong hubog ng labi, at ang parehong mga mata kinuha sa kanya. Ang pagkakaiba lang ay ang suot nila. Si Rocco ay mukhang munting prinsipe sa kanyang mamahaling damit, habang si Rochelle ay tila isang munting ulila sa kanyang hitsura. Sa opisina ko, ngayon din, utos ni Dante. Hindi ito pakiusap, ito ay isang dekreto. Binuhat ni Amara si Rochelle na ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kanyang leeg. Sumunod sila kay Dante patungo sa elevator. Sa loob niyang maliit na espasyo, ang katahimikan ay nakakasuffocate. Nakatitig si Rocco sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at saya, habang si Dante naman ay diretso ang tingin sa refleksyon nila sa salamin. Pagdating sa opisina, padabog na isinara ni Dante ang pinto. Hinarap niya si Amara. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang bulsa. Ipaliwanag mo ito, Amara, o Claire, o kung sino ka man talaga. Banta ni Dante. Dante, please, hindi ito ang tamang oras. Pakiusap ni Amara habang pinapatahan si Rochelle. Hindi ang tamang oras? 5 taon, sigaw ni Dante, dahilan para mapatalo ng mga bata. Agad niyang hininaan ang boses nang makita ang takot sa mga mata ni Rochelle, pero ang talim ng kanyang tingin ay hindi nawala. 5 taon mo akong pinagmukhang tanga. Akala ko ay iniwan mo lang sa akin si Rocco dahil sa pera, dahil ayaw mo ng responsibilidad. Pero may isa pa pala? Hindi ko ginusto ito, ganti ni Amara. Ang mga luha ay dahan-dahan ng kumakawala. Iniwan ko si Rocco dahil alam kong ikaw lang ang makakaprotekta sa kanya. Noong gabing yon, matapos nating magkasama, nilimas ni Arturo ang lahat. Pinagbantaan niya ang buhay ko. Wala akong pambili ng gatas, Dante. Wala akong matuluyan. Lumapit si Dante. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Amara. At si Rochelle, bakit siya ang isinama mo? Bakit mo sila pinaghiwalay? Dahil kailangan ko ng rason para mabuhay, hagulgol ni Amara. Kung ibibigay ko silang dalawa sa iyo, paano na ako? Ikaw ang bilyonaryo, Dante. Ikaw ang makapangyarihan. Paano ko sila mababawi kung nasa iyo silang dalawa? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Dante. Kaya pumasok ka rito bilang sekretarya para makuha silang dalawa? Para lokohin uli ako? Narito ako para sa kumpanya ni Mami at para sa mga anak ko. Sa gitna ng kanilang sigawan, lumapit si Rocco kay Rochelle.
Hinawakan ng batang lalaki ang kamay ng kanyang kapatid. "Don't cry," sabi ni Rocco. "You look like me. Are you my sister?" Tumigil sa pag-iyak si Rochelle at tumanggo. "Mommy said I have a brother. Is it you?" Ang eksenang iyon ay tila sumaksak sa puso ni Dante. Ang galit na nararamdaman niya ay biglang nahaluan ng matinding pagsisisi. 5 taon na nawawalay ang magkapatid. 5 taon na hindi niya naramdaman ang yakap ng anak na babae. Dahan-dahang lumuhod si Dante sa harap ng 2 bata. Hinawakan niya ang kamay ni Rochelle. Ang matigas na bilyonaryo ay tila naging malambot na papel sa harap ng munting batang babae. "I'm your daddy," bulong ni Dante. Ang boses ay nangangantal. Tumingin si Rochelle kay Amara, humihingi ng kumpirmasyon. Tumanggo si Amara habang pinapahid ang kanyang mga luha. Doon ay yinakap ni Rochelle si Dante, isang yakap na matagal nang hinahanap ng bata. Ngumit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang telepono ni Dante. Si Arturo. "Dante, narinig ko ang balita. May munting bisita ka raw sa lobby, isang batang babae na kamukhang-mukha ni Rocco. Sigurado ka bang gusto mong itago ang mga yan? Baka may mangyaring masama sa kanila bago pa matapos ang merger natin." Nadiinan ni Dante ang cellphone hanggang sa magkaputok-putok ang screen nito. Tumingin siya kay Amara ng may bagong determinasyon. "Hindi ka naaalis dito, Amara, at hindi na lalabas ang mga bata sa paningin ko," deklara ni Dante. "Mula ngayon, titira kayo sa mansyon, at kung akala ni Arturo ay matatakot ako gamit ang mga anak ko, papatunayan ko sa kanya kung gaano ako kadelikado kapag pamilya ko na ang nakataya." Ang mansyon ng mga Santillan ay hindi lamang isang tahanan. Ito ay kuta ng yaman na tila nagdidikta ng kapangyarihan sa bawat kanto. Ngulit para kay Amara, habang tinatahak nila ang malawak na pasilyo bit-bit si Rochelle, ang bawat pader ay tila sumasakal sa kanya. Pakiramdam niya ay isang bilanggo sa isang gintong hawla. "This will be your room, and the kids will stay in the suite next to ours," malamig na pahayag ni Dante. "Ours?" napaatas si Amara. "Dante, usapan natin ay titira kami rito para sa kaligtasan ng mga bata. Hindi ko sinabing magsasama tayo sa isang silid." Huminto si Dante at dahan-dahan na lumingon. Ang mga mata niya na kanina lang ay puno ng lambot habang karga si Rocco ay muling naging kasing tigas ng asero. "Huwag kang mag-alala, Amara. Wala akong balak hawakan ka, maliban na lang kung hihilingin mo yan. Pero para sa mundo at para kay Arturo, kailangan maniwala ng lahat na nagkabalikan na tayo. That you are the mother of my children and the woman of this house." "Bakit?" hamon ni Amara. "Para mas madali mong makuha ang huling piraso ng kumpanya ni Mami." Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Dante. "Kung gusto ko ang kumpanya nyo, matagal ko na yung kinuha ng walang pasabi. Pumasok ka sa mansyong ito hindi bilang sekretarya, kundi bilang asko laban sa amain mo. Intindihin mo ito, Amara. Habang narito ka, ligtas ang mga bata. Sa labas, isang pagkakamali mo lang, baka hindi mo na sila makitang muli." Nang makatulog na ang kambal sa kanilang bagong silid na puno ng mga laruan at kagamitang tilong matagal ng inihanda, hindi mapakali si Amara. Lumabas siya ng kanyang kwarto at naglakad sa madilim na pasilyo ng mansyon. Huminto siya sa tapat ng isang pintuan sa dulo ng hallway. Walang lock ito, kaya dahan-dahan niyang itinulak. Ang bumungad sa kanya ay isang silid na hindi niya inaasahan. Hindi ito opisina. Hindi rin ito bodega, isa itong walk-in closet na puno ng mga gamit ng babae. May mga disenyo ng gown na tila pangkasal, mga sapatos na mamahalin at mga alahas na nakadisplay sa glass case. Ngunit ang kumuha ng atensyon niya ay ang isang portrait niya sa gitna ng silid. "I had that painted 3 years ago." Isang boses mula sa dilim ang nagpagulat sa kanya. Nakatayo si Dante sa hamba ng pinto. May hawak na baso ng whiskey. Ang kanyang polo ay bahagyang nakabukas ang unang 3 butones, bakas ang pagod at tensyon. "Bakit?" bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Bakit may ganito kang silid?" Lumapit si Dante. Ang amoy ng whiskey at ang kanyang natural na bango ay muling sumakop sa espasyo ni Amara. "Dahil sa loob ng 5 taon, kinasusuklaman kita sa pag-iiwan sa akin at kay Rocco. Pero sa bawat gabi, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Ang lahat ng gamit na nakikita mo rito, binili ko yan para sa'yo. Every birthday, every Christmas, I bought something hoping you'd walk through that door." Hinawakan ni Dante ang buhok ni Amara. Dahan-dahang hinahaplos ang mga hibla nito. "Sabi mo, iniwan mo si Rocco para protektahan siya. Pero alam mo ba kung anong ginawa mo sa akin? Ginawa mo akong halimaw, Amara. Pinatay mo ang lalaking marunong magmahal." "Dante!"
pilit na umiiwas si Amara, pero ang pader sa kanyang likuran ay wala ng puwang. Now, tell me. Marahas na hinila ni Dante ang baywang ni Amara lapit sa kanya. Ramdam na ramdam ni Amara ang bawat tibok ng lalaki. Narito ka ba para sa kumpanya? O narito ka dahil hindi mo rin ako malimutan? Para sa mga bata. Pagsisinungaling ni Amara, kahit na ang sariling traidor niyang katawan ay tumutugon sa init ni Dante. Liar. Bulong ni Dante. Bago marahas na idinikit ang kanyang mga labi sa labi ni Amara, ito ay isang halik na puno ng galit, pangungulila at matinding pagnanasa. Isang halik na nagpaguho ng 5 taon na pader na itinayo ni Amara. Sa loob ng silid na iyon, sa gitna ng mga gamit na para sana sa kanya, muling nagliyab ang apoy na akala nilang abo na. Ngunit sa gitna ng init, biglang tumunog ang alarm sa buong mansyon. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa gate. "Stay here! Huwag kang lalabas!" Sigaw ni Dante habang mabilis na kinukuha ang armas mula sa drawer sa ilalim ng painting. Nilusob sila at alam ni Amara, nagsisimula pa lang ang tunay na impyerno. Ang malakas na pagsabog ay nagresulta sa pagyanig ng buong mansyon. Nagbasagan ang mga crystal na chandelier at ang makapal na salamin ng bintana sa hallway. Ang usok at amoy ng pulbura ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng gabi. Para kay Amara, ang tunog na iyon ay hindi lang hudyat ng panganib, kundi iyon ang muling pagkatok ng kamatayan na 5 taon ng tinatakasan. "Dante!" Sigaw ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nakakapit sa braso ng lalaki. "Stay down! Huwag kang lalayo sa akin!" Bulyaw ni Dante. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng bilyonaryong nakilala niya sa opisina. Ito ay mga matang sundalong handang pumatay. Mabilis nitong kinasa ang kanyang dekalibreng armas at hinila si Amara patungo sa silid ng kambal. Sa loob, nakita nilang nakatago sa ilalim ng kama sina Rocco at Rochelle. Ang 2 bata ay magkayakap, nanginginig sa takot. Agad na dinaluhom sila ni Amara. Mami! Daddy! Iyak ni Rochelle. Shh! Nandito na kami. Walang mangyayaring masama. Bulong ni Amara kahit na ang sarili niyang puso ay tila lalabas na sa kanyang dibdib. Mula sa labas, narinig ang sunod-sunod na putok ng armas. Ang mga tauhan ni Dante ay nakikipagpalitan na ng bala sa mga hindi kilalang lalaking nakasuot ng itim na maskara. Mula sa monitor ng CCTV sa loob ng silid, nakita ni Dante ang isang pamilyar na figura na bumaba mula sa isang itim na SUV. Si Arturo Velez. Ngunit hindi ito ang Arturo na nakasuot ng mamahaling suit sa boardroom. Nakasuot ito ng tactical gear at may hawak na armas. "Dante Santillan, ilabas mo ang mag-ina ko!" Sigaw ni Arturo mula sa megaphone. "Ibigay mo sa akin ang dokumentong kinuha mo sa vault ko at baka itira ko pa ang buhay ng mga anak mo." Napatingin si Amara kay Dante. "Anong dokumento? Dante, anong ginawa mo?" "I raided his private office last night, Amara." Pag-amin ni Dante habang matalas na nakatingin sa screen. Hindi lang kumpanya ang ninakaw niya. Arturo is the head of the Velez cartel. Ginamit niya ang kumpanya ng ina mo para maglabas ng pera mula sa iligal na droga. Ang ebidensyang hawak ko ang magpapakulong sa kanya habang buhay. Nanlumo si Amara. Ang kanyang ina, ang kanyang pamilya, ginamit sa ganong kaduming paraan? Kaya mo ba kami kinuha para gawing pain? Hinirap siya ni Dante, hinawakan ng kanyang magkabilang balikat ng mahigpit. "Kinuha ko kayo dahil doon lang ako makakasigurong hindi kayo maggagalaw ni Arturo. Amara, makinig ka. May secret passage sa likod ng cabinet na ito. Dadalhin kayo nito sa safe house sa silong. Isama mo ang mga bata. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ako ang tumatawag sa inyo." "Paano ka?" "I have to end this tonight," seryosong sabi ni Dante. "He wants a war, I'll give him a massacre." Bago pa makakilos si Amara, isang pasabog ang pumasok sa bintana ng silid. Mabilis na dumapa si Dante sa ibabaw ni na Amara at ng mga bata. Boom! Nabulag at nabingi si Amara sa lakas ng pagsabog. Nang dumilat siya, puno ng alikabok ang paligid. Nakita niyang duguan ang balikat ni Dante, ngulit pilit itang tumayo at nagpaputok sa direksyon ng pinto. 3 lalaking nakamaskara ang pumasok, ngulit bago pa sila makalabit ng armas, tumba na sa tumpak na mga putok ni Dante. "Go! Now!" sigaw ni Dante. Itinulak ni Amara ang mabigat na cabinet at pumasok sila sa madilim na lagusan. Habang pababa sila sa hagdan, narinig niya ang huling sigaw ni Dante bago ito muling makipagsabakan sa putukan. "I love you, Claire! Protektahan mo ang mga anak natin!"
Ang salitang iyon, ang pangalang Claire, ay tila isang kuryenteng nagbigay ng lakas kay Amara. Hindi na siya ang biktima, siya ang ina ng mga anak ni Dante Santillan. Pagdating sa silong, kinuha ni Amara ang isang maliit na box na itinuro ni Dante bago sila maghiwalay. Sa loob nito ay may isang armas at isang tablet na konektado sa security system. Pinanood ni Amara sa screen ang nangyayari sa itaas. Nakita niya si Dante na nakikipagbuno kay Arturo sa gitna ng nagliliyab na sala. Ang galit ni Arturo ay abot langit, ngunit ang bagsik ni Dante ay tila isang demonyong nagumising mula sa impyerno. "Nasaan ang ebidensya, Dante?" sigaw ni Arturo habang sinasakal ang bilyonaryo. "Nasa impyerno na, doon ka rin pupunta," sagot ni Dante. Ngulit sa screen, nakita ni Amara ang isa pang tauhan ni Arturo na dahan-dahan na lumalapit sa likod ni Dante. Itinatama ang armas sa ulo nito. "Dante, sa likod mo!" sigaw ni Amara sa screen kahit alam niyang hindi siya naririnig. Hindi siya pwedeng maghintay lang. Kinuha ni Amara ang armas sa box, hinalikan ng noo ng kambal at ibinilin sila sa isang matapat na gwardya na kasama sa silong. "Dito lang kayo. Mommy will be back with Daddy," matapang na sabi ni Amara. Umakyat siya muli. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang sekretaryang nagtatago sa likod ng salamin. Siya ang babaeng handang pamatay para sa lalaking mahal niya. Ang usok ay kasing kapal ng puot na bumabalot sa bawat sulok ng nagliliyab na mansyon. Bawat hakbang ni Amara pabalik sa itaas ay tila isang pakikipagtuos sa kamatayan. Ang kanya mga kamay na dati ay tanging panulat at keyboard lang ang hinahawakan ay mahigpit na nakakapit sa malamig na bakal ng dekalibreng armas na ibinigay ni Dante. Pagdating niya sa bukana ng grand staircase, bumungad sa kanya ang isang eksena. Ang mamahaling carpet ay puno ng mga basag na kristal at bakas ng dugo. Sa gitna ng sala, nakita niya si Dante. Duguan, hingal na hingal at pilit na bumabangon habang nakatutok sa kanya ang armas ng isang tauhan ni Arturo. "Paalam, Santillan," nakangising sabi ng tauhan, ang daliri ay dahan-dahan ang kumakalabit sa gatilyo. Hindi na nag-isip si Amara. Itinaas niya ang kanyang armas, ipinikit ang isang mata at binitawan ang unang putok ng kanyang buhay. Tumama ang bala sa balikat ng tauhan dahilan para mabitawan nito ang kanyang sandata. Nagulat si Dante sa narinig na putok mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang isang Amara na hindi niya kilanman inakalang makikita. Ang buhok ay gulo-gulo, ang mukha ay may bakas ng uling at dugo, at ang mga mata ay naglalaglab sa determinasyon. "Amara, sabi ko sa silong lang kayo," sigaw ni Dante, ngunit bakas sa boses niya ang relief at pagkamangha. "Hindi kita iiwan dito, Dante," sigaw ni Amara pabalik. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa anino ng nagliliyab na kortina. Lumabas si Arturo Velez. Pilay ang isang binti mula sa saksak ni Dante kanina, pero may hawak pa ring armas na nakatutok sa ulo ni Amara. "Kayong dalawa, nakakasuka ang drama nyo." Ubo ni Arturo, ang mukha ay tila demonya sa ilalim ng pulang liwanag ng apoy. "Amara, ang aking munting pamangkin, akala mo ba ay makakatakas ka? Ibinenta mo ang anak mo kay Dante para lang mabuhay at ngayon ay nagpapanggap kang bayani? Wala kang alam sa sakripisyo ko, Arturo." Sigaw ni Amara, hindi ibinababa ang kanyang armas. "Ninakaw mo ang lahat sa amin. Ang kumpanya ni Mami, ang karangalan namin, pati ang kaligtasan ng mga anak ko." "Ninakaw? Ibinigay sa akin yun ng tanga mong ina bago siya mamatay. At ngayon, tatapusin ko na ang nasimulan ko. Kapag namatay kayong dalawa, ako ang magiging legal na guardian ng mga bata. At ang trust fund na iniwan ni Dante para kay Rocco, magiging akin na ang lahat." Nanigas ang dugo ni Amara. Iyon pala ang tunay na plano. Gusto ni Arturo ang mga bata hindi dahil sa kadugo, kundi dahil sila ang susi sa bilyong-bilyong yaman ng mga Santillan. "Hindi mo sila mahahawakan, Arturo.
Mahinahong sabi ni Dante habang dahan-dahang lumalapit sa likod ni Arturo, bitbit ang isang piraso ng matulis na kahoy mula sa nasirang pinto. Huwag kang gagalaw, Dante. Isang hakbang pa at pasasabugin ko ang utak ng babaeng ito, banta ni Arturo. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata ni na Amara at Dante. Isang mabilis na komunikasyon ang naganap sa pagitan nila. Isang pagkakaintindihang natanging ang dalawang taong nagmamahalan at nasaktan ng sobrang makakagama. Tumanggo si Amara. Biglang binitawan ni Amara ang kanyang armas at mabilis na dumapa sa sahig. Sa gulat ni Arturo, bahagyang naantala ang kanyang reaksyon. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Dante. Buong lakas na inihagis ni Dante ang matulis na kahoy na tumama sa balikat ni Arturo. Dahilan para lumihis ang direksyon ng armas nito. Pumutok ang armas ni Arturo patungo sa kisame. Mabilis na gumapang si Amara para kuning muli ang kanyang sandata. Habang nagbubuno sina Dante at Arturo sa sahig, nakatutok lang ang armas ni Amara, naghihintay ng tamang tiyempo. "Amara, ngayon na!" Sigaw ni Dante habang pilit na pinipigilan ng kamay ni Arturo na may hawak na armas. Hindi nag-atubali si Amara, ipinaputok niya ang armas patungo sa hiya ni Arturo. Isang malakas na tiil ng sakit ang kumawala sa matanda. Napabitawan nito kay Dante. "Tapos na ang laro mo, Arturo," hingal na sabi ni Dante habang tinatadyakan ng armas palayo sa matanda. Lumapit si Amara, ang armas ay nakatutok pahil kay Arturo. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa galit. "Para ito sa nanay ko, para sa 5 taon na pagtatago ko, at para sa mga anak ko na muntik mong gawing ulila." Pero bago pa makalabit si Amara, narinig nila ang tunog ng mga sayrena ng pulis at bumbero sa labas. Dumating na ang reinforcement. "Huwag, Amara." Hawak ni Dante sa kamay niya, dahan-dahang ibinababa ang baril nito. "Huwag mong dungsihan ang mga kamay mo para sa basurang ito. Hayaan mo na ang batas ang magparusa sa kanya." Bumagsak si Amara sa dibdib ni Dante, ang lahat ng lakas niya ay biglang naglaho. Mahigpit siyang niyakap ni Dante sa gitna ng mga abo at naglalagablab na mansyon. "Ligtas na tayo, Claire. Ligtas na ang mga anak natin," bulong ni Dante. Ngunit habang inilalabas si Arturo na may posas, tumingin ito kay Amara nang may nakakainilabot ng ngisi. "Akala niyo ba ako lang ang may gusto sa inyo? Hindi niyo pa kilala ang tunay na nagpapatakbo sa Veles Cartel. Maghanda kayo dahil darating ang Supreme." Ang puting kisame ng VIP room sa Santillan Medical Center ay tila isang malawak na blankong papel na puno ng mga hindi masagot na tanong. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang beep ng heart monitor ni Dante ang taning nagbabasag sa katahimikan. Nakaupo si Amara sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng lalaking nagbuwis ng buhay para sa kanila. Ang kanyang sariling mga sugat ay ginamot na, ngulit ang hapdi sa kanyang puso ay hindi kayang pawiin ng anumang gamot. Sa kabilang silid, mahimbing na natutulog ang kambal sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng 10 armadong guards. Ligtas sila, ngunit ang huling salita ni Arturo bago ito isakay sa presinto ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Amara. "Hindi niyo pa kilala ang tunay na nagpapatakbo sa Veles Cartel. Maghanda kayo dahil darating ang Supreme." Dahan-dahang imulat ni Dante ang kanyang mga mata. Ang kanyang balikat ay nakabalot ng makapal na benda at ang kanyang mukha ay may mga gasgas pa rin. Ngunit ang talim ng kanyang paningin ay naroon pa rin. "Amara?" Paos na tawag nito. "Dante, huwag ka munang gubulaw." Agad na tumayo si Amara at inabutan siya ng tubig. "Sabi ng doktor, kailangan mo ng pahinga. Malalim ang tama ng bala sa balikat mo." Hinawakan ni Dante ang kamay ni Amara, pinigilan nitong lumayo. "Ang mga bata? Si Rocco at Rochelle?" "Ligtas sila, Dante. Nasa kabilang kwarto sila. Binabantayan ni na Marcus." Sagot ni Amara, pilit na pinapakalma ang sarili. Huminga ng malalim si Dante bago tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Amara. "Narinig mo ang sinabi ni Arturo, ang Supreme. Hindi pa tapos ito, Claire. Arturo was just a pawn. Isang tauhan lang siya na ginamit para makuha ang legacy ng pamilya mo. Pero sino ang Supreme?
Sino ang mas mataas pa kay Arturo? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Hindi nakasagot si Dante dahil biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Salvador, ang matagal ng family lawyer ng mga Velez na matagal nang hindi nakikita ni Amara. Maputla ang mukha ng matanda at nanginginig ang mga kamay nito habang hawak ang isang itim na envelope. Miss Amara, Mr. Santillan, kailangan niyo itong makita, sabi ng abogado. Ito ang huling habilin ng iyong ina, si Doña Elena. Ipinatago niya ito sa akin at sinabing buksan lamang kapag ang buhay mo ay nasa matinding panganib. Binuksan ni Amara ang envelope. Sa loob ay may isang lumang larawan at isang sulat na may bakas pa ng natuyong luha. Sa larawan, nakita ni Amara ang kanyang ina na masaya, katabi ng isang lalaking hindi niya kailanman nakilala. Ang lalaki ay may suot na uniporme ng militar, may matitigas na anyo at may isang pamilyar na singsing sa daliri. Isang singsing na may disenyo ng bungo at ahas. Binasa ni Amara ang sulat ng malakas. Anak ko, Amara, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap ka na ng nakaraan. Patawarin mo ko kung itinago ko ang katotohanan. Ang si Arturo ay hindi mo tunay na amain. Siya ang kapatid ng lalaking pumatay sa katauhan ko. Ang iyong tunay na ama ay hindi ang lalaking akala mo. Ang iyong ama ay si General Victoriano Velez, ang tinaguriang Supreme ng Underground World. Tumakas ako sa kanya dahil ayaw kong kayong lumaki sa mundong puno ng dugo. Ngunit ang dugo niya ay nananalaytay sa inyo at hinding-hindi niya kayong papakawalan. Nabitawan ni Amara ang sulat, parang gumuha ang mundo sa kanyang paanan. Ang ama na akala niya ay matagal nang patay. Ang lalaking dapat ay nagpuprotekta sa kanya ay ang mismong halimaw na nagpapatakbo ng kartel na sumisira sa buhay nila. General Victoriano, bulong ni Dante, ang kanyang mukha ay naging pula ng kasing pula ng apoy. Ang retiradong general na may malaking impluensya sa gobyerno. Siya ang mastermind sa lahat ng iligal na operasyon sa bansa. Dante, anong gagawin natin? Iyak ni Amara. Kung siya ang supreme, ibig sabihin ay nasa paligid lang siya. Baka pati ang mga pulis na kumuha kay Arturo ay tauhan niya. Mabilis na tinanggal ni Dante ang IV drip sa kanyang kamay. Baliwala ang sakit at dugong umalos mula rito. Tumayo siya at yinakap ng mahigpit ang Amara. Hindi kita hahayaan na makuha niya kayo. Kahit ang sarili mo pang ama ang kalabanin ko, hinding-hindi ko ibibigay ang mag-ina ko, deklara ni Dante. Aalis tayo rito, ngayon din. Pupunta tayo sa tanging lugar na hindi nila tayo masusundan. Ngunit bago pa sila makahakbang palabas, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong ospital. Ang red emergency lights ay nagsimulang kumislap at ang tunog ng mga yabag ng sapatos na pangmilitar ay umalingaw-ngaw sa hallway. Isang malamig at otoritaryong boses ang larinig mula sa intercom ng ospital. Amara, anak, uwi na. Huwag mo nang pahirapan ng mga kapatid mong sundalo. Ibigay mo sa akin ang kambal at hahayaan ko ang iyong bilyonaryong mamatay ng mapayapa. Nakahanda na ang Supreme at sa pagkakataong ito, hindi lang armas ang kalaban nila, kundi ang mismong dugo na nagbibigay buhay kay Amara. Ang pulang ilaw ng emergency system ng ospital ay tila sumasayaw sa mga dingding, nagbibigay ng isang nakakainglabot na anyo sa bawat anino. Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng pagkakasa ng mga dekalibreng armas mula sa labas ng silid. Ramdam ni Amara ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang Supreme, ang sarili niyang ama na si General Victoriano Velez, ay narito na para kunin ang hindi sa kanya. Dante, ang mga bata! Bulong ni Amara, ang boses ay halos maglaho sa takot. Shh! Listen to me! Seryosong sabi ni Dante, habang mabilis na kinukuha ang isang maliit na tactical bag sa ilalim ng kama na itinago ng kanyang mga tauhan kanina. Marcos and the elite team are already moving the kids through the laundry chute to the basement. Doon sila sasakay sa armored van. We need to distract them. Distract them? Dante, sugatan ka! Mas sugatan ako kung mawawala kayo sa akin, mariing sagot ni Dante. Hinawakan niya ang pisngi ni Amara. Claire, kailangan mong maging matatag.
Ang dugong nananalaytay sa iyo ay dugo ng isang general. Gamitin mo yan para mabuhay tayo. Biglang nawasak ang pintuan ng VIP room. Isang flashbang ang pumasok. Naglabas ng nakakasilaw na liwanag at nakabibinging na tunog. Mabilis na hinila ni Dante si Amara sa likod ng makapal na metal cabinet. 3 lalaking naka-full tactical gear ang pumasok. Ang kanilang mga laser sights ay nananaliksik sa dilim. Nagpaulan ng bala si Dante gamit ang nakuha niyang baril mula sa ilalim ng unan. Tumbang 2 sa mga pumasok, habang ang isa ay mabilis na nakapagtago sa likod ng sofa. Amara, takbo! Sa dulo ng hallway may service elevator. Doon tayo magkikita ni Rocco. Sigaw ni Dante habang patuloy na nagpapaputok para bigyan siya ng cover. Tumakbo si Amara sa madilim na hallway. Ang bawat hakbang niya ay tila tinatapatan ng mga putok ng armas. Nakita niya ang mga nurses at pasyente na nagsisigawan at nagtatago. Sa dulo ng pasilyo, isang matangkad na figura ang humarang sa kanya. Isang lalaking may uba na ang buhok, tuwid na tuwid ang tindig at suot ng isang itim na trench coat. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang emosyon, walang pagmamahal. Si General Victoriano Velez, ang Supreme. Tumigil ka na, Amara, malamig na utos ng general. Masyado kang katulad ng iyong ina. Matigas ang ulo pero mahina ang puso. Huwag mo siyang banggitin. Wala kang karapatang tawagin siyang mahina pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa amin. Sigaw ni Amara habang itinututo ang kanyang armas sa sariling ama. Tumawa ng mahina ang general. Itatapat mo ang armas sa lalaking nagbigay sa iyo ng buhay? Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kinailangan mo noon sa anino, Amara. Ang pagiging matalino mo, ang tapang mo. Lahat yan ay galing sa akin. Ibigay mo sa akin ang kambal. Sila ang susunod na henerasyon ng aking imperyo. Si Rocco ay gagawin kong pinakamalakas na lider at si Rochelle ay magiging reyna ng mga Velez. Kailanman ay hindi sila magiging katulad mo. Halimaw ka! Bago pa makalagbik si Amara, isang bala ang tumama malapit sa kanya. Si Dante ay narito na rin, duguan ng tagiliran pero nakatayo pa rin. General Velez, hingal na sabi ni Dante, ang paghahari mo ay tapos na. Ang lahat ng ebidensya ng iyong operasyon ay nasa cloud na. Kapag may mangyaring masama sa amin, otomatikong magsasend yun sa international press at sa ICC. Ngumiti ang general. Akala mo ba'y takot ako sa papel, Santillan? Hawak ko ang batas. Hawak ko ang bansa. Pero hindi mo hawak ang puso ng anak mo, sabat ni Amara. Sa isang iglap, nagkagulo. Muling nagkaroon ng palitan ng putok. Sa gitna ng usok, mabilis na hinila ni Dante si Amara patungo sa service elevator. Pinindot ni Dante ang emergency override. Sa loob ng elevator, bumagsak si Dante sa sahig. Dante, no! Sigaw ni Amara nang makita ang dugo sa tagiliran ng lalaki. Mas malalim ang sugat nito ngayon. I'm fine, just keep going. Bulong ni Dante. Nasa basement na sila. Kailangan nating makalabas. Pagbukas ng elevator sa basement, nakita nila ang armored van. Nakita ni Amara si Rocco at Rochelle na umiiyak sa loob habang protektado ng mga tauhan ni Dante. Mommy! Daddy! Sigaw ng kambal. Ngunit bago sila makarating sa van, isang helicopter ang lumitaw sa bukana ng basement garage. Ang searchlight nito ay nakatutok sa kanila. Ang general ay hindi susuko ng ganun kadali. Amara, isakay mo na ang mga bata. Ako na ang bahala rito. Sigaw ni Dante, pilit na tumatayo at humahawak sa isang poste para suportahan ang sarili. Hindi kita iiwan, Dante. Mamatay man tayo, magkakasama tayo. Hinarap ni Amara ang helicopter. Hinarap niya ang kanyang ama na nakita niyang nakatayo sa gilid ng bumababang sasakyang panghimpapawid. Itinaas niya ang kanyang armas, hindi para pumatay, kundi para wakasan ang takot. General Velez! Sigaw ni Amara. Kung gusto mo ang dugong ito, kunin mo. Pero hinding-hindi mo makukuha ang kaluluwa ng mga anak ko. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Pero hindi ito galing kay Amara. Isang sniper mula sa malayo. Isang tauhan ni Marcos na nakaposisyon sa kabilang gusali ang tumama sa rotor ng helicopter. Nagkaroon ng malaking pagsabog sa itaas.
Ang malakas na pagsabog ng helicopter sa itaas ng ospital ay lumikha ng isang dambuhalang bola ng apoy na tumanglaw sa madilim na basement garage. Ang init ay humahaplos sa balat ni Amara habang ang tunog ng naglulutong na bakal ay humahalo sa iyak ni Rocco at Rochelle. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Dante, nakasandal sa isang konkretong poste. Ang kamay ay mariing nakadiin sa kanyang duguang tagiliran. "Isakay mo na sila, Amara! Takbo!" sigaw ni Dante. Ang boses ay paos at puno ng pagmamadali. Hindi kumilos si Amara. Sa halip, binuhat niya ang nanghihinang si Dante sa kabilang balikat niya. Ang adrenaline ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Sa tulong ni Marcos, ang tapat na tauhan ni Dante, naisampa nila ang bilyonaryo sa loob ng armored van. "Go! Drive!" utos ni Marcos sa driver habang patuloy na nagpapaputok sa mga tauhan ng general na bumababa mula sa hagdanan. Habang humaharurot ang van palayo sa ospital, naramdaman ni Amara ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nayakap niya ang kambal sa isang tabi, habang sa kabila naman ay nakahiga si Dante. Ang ulo ay nasa kanlungan niya. "Dante, please, huwag kang pipikit. Malapit na tayo sa safe house." Iyak ni Amara habang pinupunasan ang pawis at dugo sa noo ng lalaki. "Claire," mahinang bulong ni Dante. Check my phone. The encrypted folder. The endgame." Nanginginig ang mga daliri ni Amara habang binubuksan ang cellphone ni Dante. Gamit ang fingerprint ng lalaki, nabuksan niya ang folder. Ang tumambad sa kanya ay isang live map ng Santillan Tower, ang puso ng imperyo ni Dante. Sa gitna ng screen, may isang pulang timer na mabilis na bumababa. "Dante, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Amara. Ang kaba ay muling bumangon. "The General, hindi lang kami ang gusto niyang makuha." Hirap na paliwanag ni Dante. "He planted a thermal bomb in the foundation of the tower. He wants to erase everything I built. If that tower falls, damay ang buong district. Thousands of people will die." Nanigas si Amara. Hindi pala ito personal na paghihiging. Gusto lang kanyang ama na sunugin ang buong siyudad para lang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang Supreme ay handang maging hari ng mga abo. "Bakit hindi mo sinabi agad?" "Because the detonator is linked to my heartbeat," pag-amin ni Dante. Nanlaki ang mga mata ni Amara. The general hacked my medical implant from the surgery. If my heart stops, or if I get too far from the tower's signal, sasabog ang bomba. Kaya pala hindi niya iniwan si Dante sa ospital. Kaya pala pilit itong lumalaban. Si Dante mismo ang susi sa pagsabog. Siya ay isang naglalakad na mitsa. "Marcos, bumalik tayo sa tower!" sigaw ni Amara. "Pero ma'am, papatayin kayo ng general doon!" sagot ni Marcos habang mabilis na inililiko ang van. "Kung hindi tayo babalik, libo-libong tao ang mamamatay kasama na tayo!" Matapang na sagot ni Amara. Tumingin siya kay Dante. "Dante, listen to me. I know my father. Alam ko kung paano siya mag-isip. He wants you to suffer. He wants me to watch you die. But he forgot one thing. I am his daughter. I know his override codes." Naalala ni Amara ang mga gabing pilit silang pinapag-aral ng general ng military encryptions noong bata siya. Akala niya noon ay parusa iyon, pero ngayon, iyon ang magiging armas niya. Pagdating sa tapat ng Santillan Tower, ang paligid ay nababalutan na ng mga police line at usok. Ang general ay nandoon, nakatayo sa tapat ng entrance, tila hinihintay ang kanilang pagdating. Ang kanyang mga tauhan ay nakapalibot, handang pumatay. "Amara, huwag kang bababa," pigilan ni Dante habang pilit na bumabangon. "I have to, Dante. Manatili kayo rito sa loob. Marcus, protektahan mo ang mga bata at si Dante," sabi ni Amara. Kinuha niya ang armas pero itinago niya ito sa likod niya. Lumabas siya ng van, diretso ang tingin sa kanyang ama. "Nandito na ako, General," sigaw ni Amara. "Patayin mo na ang timer. Isuko mo na ang detonator." Tumawa ang general, isang nakakangilabot na tunog sa gitna ng katahimikan. "My brave little soldier, ibigay mo sa akin ang bilyonaryo at baka pag-iisipan ko." "Hindi mo makukuha sigaw ni Amara
habang mabilis na nagtitipas sa isang maliit na device na kinuha niya sa van, isang signal jammer. "I already bypassed your thermal link, Father. The bomb won't detonate even if Dante's heart stops." Nagbago ang mukha ng general. Mula sa pagiging kampante, naging puno ito ng bagsik. "Nagsisinungaling ka." "Subukan mo," hamon ni Amara. Sa sandaling iyon, isang sniper shot ang umalingaw-ngaw, pero hindi ito tumama kay Amara. Tumama ito sa balikat ng general. Mula sa loob ng van, kahit sugatan, nagawa ni Dante na magpaputok ng tumpak na bala. "Now, Marcus, pasukin ang building!" sigaw ni Dante. Ang gyera ay lumipat sa loob ng tower. Habang nagkakagulo, mabilis na tumakbo si Amara patungo sa main server room sa basement para i-deactivate ang bomba ng tuluyan. Pero sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ama na sumusunod sa kanya sa dilim. "You can't hide from your blood, Amara," sigaw ng general mula sa hallway. Ito na ang huling pagtutuos. Sa ilalim ng pundasyon ng imperyong binuo ni Dante, maghaharap ang mag-ama sa isang labanang isa lang ang dapat makalabas ng buhay. Ang basement ng Santillan Tower ay tila isang piitan ng malamig na bakal at kumukititap na mga kable. Ang amoy ng langis at mainit na kuryente ay humahalo sa malalim na paghinga ni Amara. Sa harap niya, ang thermal bomb ay parang isang naglalaglab na puso ng masamang tao. Pula, tumitibok at nagbibilang ng nalalabing oras ng libo-libong tao. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang binubuksan ang control panel. Ang mga codes na itinuro sa kanya ng general noong bata pa siya ay unti-unting bumabalik sa kanyang isip gaya ng isang masamang panaginip. Ngulit sa bawat pindot niya sa keypad, isang pamilyar na yabag ang umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo. "Maling code, Amara." Malamig na boses ni General Victoriano Velez ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Amara. Ang kanyang armas ay nakatutok sa anino. Lumabas ang general mula sa dilim, duguan ang balikat pero diretsyo pa rin ang tindig. Hawak nito ang isang remote detonator, ang master override. "Huwag kang lalapit, Father," sigaw ni Amara. "Tapos na ang laro. I-deactivate ko na ito." "Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang sirain ang obra ko?" Tumawa ang general, isang tunog na puno ng pagkabaliw. "Ang tower na ito ang magiging monumentong itatayo ko para sa iyong ina. Sa lugar na ito, kung saan kinuha ni Dante ang lahat sa atin, dito rin magtatapos ang lahat." "Hindi kinuha ni Dante ang lahat sa atin. Ikaw ang kumuha ng lahat sa amin," ganti ni Amara. "Bakit mo ito ginagawa? Bakit kailangang mamatay ang napakaraming tao?" "Dahil ang mundong ito ay hindi karapat-dapat sa inyo," sigaw ng general. "Ang ina mo, akala niya ay matataksan niya ako. Akala niya ay matatago niya kayo sa akin hambang buhay. Pero alam mo ba kung anong nangyari sa kanya, Amara? Hindi siya namatay sa sakit." Nanigas si Amara. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. "Anong sinasabi mo?" Lumapit pa ang general, ang mukha ay puno ng isang nakakangilabot na ngiti. "Ako ang nag-utos kay Arturo na palitan ang kanyang mga gamot. Pinanood ko siyang dahan-dahan manghina mula sa malayo. Dahil kung hindi siya magiging sa akin, wala siyang karapatang mabuhay para sa iba. At ikaw, Amara, ikaw ang paborito ko dahil ikaw ang may pinakamaraming dugo sa iyong mga ugat." Isang matinding galit na mas mainit pa sa bomba na nasa harap niya ay sumabog sa dibdib ni Amara. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lang isang diktador o kriminal. Siya ang pumatay ng kanyang ina. "Hayop ka!" sigaw ni Amara sabay kalabit ng gatilyo. Tumama ang bala sa braso ng general, dahilan para mabitawan nito ang remote detonator. Mabilis na dinaluhong ni Amara ang kanyang ama. Nagpambuno ang dalawa sa malamig na sahig. Sa kabila ng edad at sugat, ang general ay bihasa sa pakikipaglaban. Sinakal niya si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "You are weak, Amara, gaya ng ina mo." Ngunit hindi na ang lumang Amara ang kaharap niya. Gamit ang kanyang siko, tinamaan ni Amara ang sugat sa balikat ng general. Nang lumuwag ang kapit nito, kinuha ni Amara ang isang piraso ng bakal at hinampas ito sa ulo ng ama.
Hingal na tumayo si Amara. Kinuha niya ang remote detonator at mabilis na bumalik sa bomb panel. The code, the override code, bulong ni Amara. Naalala niya ang isang petsa, hindi ang kaarawan niya, hindi ang paarawan ng general, kundi ang petsa kung kailan unang nagkita ang kanyang ina at ama. Ang tanging pagkakataong naging tao ang general. Access granted. Ang pulang timer ay huminto. Bumagsak si Amara sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod at emosyon. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang pilit na bumabangon ang general, may hawak na nakatagong armas. Kung hindi kita makukuha, mamamatay tayong pareho rito, sigaw ng general habang papalapit kay Amara. Ngulit bago pa ito makalapit, isang pudok ng armas ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng basement. Tumama ang bala sa dibdib ng general. Napatitig si Amara sa pinto. Doon ay nakatayo si Dante, nakasandal sa pader, maputla ang mukha at halos hindi na makahinga, pero ang armas ay matatag na nakatutok. Sa likod niya ay si Marcos at ang mga pulis. Dante, bulong ni Amara. Dahan-dahang bumagsak ang general sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang ama. Sa huling pagkakataon, may isang luhang gumulong sa pisngi ng Supreme bago tuluyang nawalan ng buhay ang kanyang mga mata. Tumakbo si Dante patungo kay Amara at yinakap ito ng mahigpit. Tapos na, Claire. Tapos na. Pinatay niya si Mami, Dante. Siya ang pumatay kay Mami. Hagulgol ni Amara sa dibdib ng lalaki. Alam ko. At ngayon, mabibigyan na natin siya ng katarungan. Bulong ni Dante habang hinahalikan ng noo ng babae. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga dambuhalang gusali ng Makati ay tila isang banyagang panauhin sa loob ng wasak na lobby ng Santillan Tower. Ang amoy ng pulbura ay napalitan na ng amoy ng sunog na kable at alikabok. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakaupo si Amara sa isang baitang ng hagdan, balot ng isang puting kumot, habang nakatitig sa malamig na katawan ng kanyang ama na inilalabas ng mga medik sa isang itim na bodybag. Walang luhang pumatak. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Tila ang lahat ng emosyon ay naubos na sa loob ng basement. Claire. Lumingon siya at nakita si Dante. Nakaupo ito sa isang wheelchair, may IV drip na nakakabit sa kanyang braso at ang puting benda sa kanyang tagiliran ay may bahid pa rin ng sariwang dugo. Ngulit ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay puno ng yelo, ay nag-aalab sa pag-aalala para sa kanya. Dante, sabi ng doktor wag nang bababa rito. Mahinang saway di Amara. Hindi ako makakahinga sa itaas kung alam kong mag-isa ka rito. Sagot ni Dante habang pilit na inaabot ang kamay ni Amara. Hinila niya ang babae paupo sa tabi niya. Tapos na, Amara. Wala na ang Supreme. Wala na ang kartel. Pero ang presyo, Dante, bulong ni Amara habang nakatingin sa paligid. Ang kumpanya mo, ang mansyon, halos lahat ay nawala. Isang tipid na simlay ang sumilay sa labi ni Dante. Ang mga gusali ay pwedeng itayo uli. Ang pera ay pwedeng kitain uli. Pero ang pamilyang ito, kapag nawala kayo, wala nang saysay ang bawat bilyon na meron ako. Ngulit ang katahimikan ng umaga ay agad na nabasag nang dumating si Marcos, ang tapat na tauhan ni Dante na may dalang balitang hindi nila inaasahan. Boss, ma'am, may problema tayo sa labas, salyosong sabi ni Marcos. Ang mga natitirang tauhan ng general, hindi sila sumusuko. Nagkakagulo na sa port area. Sinusubukan nilang ilabas ang huling shipment ng droga at armas bago ito makumpiskahan ng gobyerno. At ang masama, binihag nila ang ilang board of directors ng Velez Estates. Tumayo si Amara. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng bagong determinasyon. Gusto nilang ituloy ang legacy ng ama ko? Hindi ko hahayaan. Amara, no! Hayaan mo na ang pulis dyan! Pigil ni Dante. Dante, hindi ito tungkol sa pulis. Ito ay tungkol sa pangalan ko. Matapang na sabi ni Amara. Hanggat may natitira pang galamay ang general, hindi tayo magiging ligtas. Hindi magiging ligtas sina Rocco at Rochelle. Sa gitna ng tensyon, muling lumitaw si Attorney Salvador. Sa pagkakataong ito, mas matatag ang kanyang tindig.
May hawak siyang isang gintong susi at isang dokumentong may selyo ng gobyerno. Miss Amara, bago mamatay ang general, may isang safe deposit box siyang iniwan sa Swiss bank na nakapangalan sa iyo, paliwanag ng abogado. Hindi ito galing sa illegal na gawain. Ito ang tunay na mana ng iyong ina na itinago niya mula kay Arturo. At sa loob niyan, naroroon ang silver bullet. Silver bullet? Tanong ni Dante. Isang digital key na kayang i-freeze ang lahat ng bank accounts na konektado sa Veles cartel sa buong mundo, sagot ng abogado. Kapag na-activate mo ito, Amara, Dante, hindi ito tungkol sa pulis. Ito ay tungkol sa pangalan ko, matapang na sabi ni Amara. Hanggat may natitira pang galamay ang general, hindi tayo magiging ligtas. Hindi magiging ligtas sina Rocco at Rochelle. Sa gitna ng tensyon, muling lumitaw si Attorney Salvador. Sa pagkakataong ito, mas matatag ang kanyang tindig. May hawak siyang isang gintong susi at isang dokumentong may selyo ng gobyerno. Miss Amara, bago mamatay ang general, may isang safe deposit box siyang iniwan sa Swiss bank na nakapangalan sa iyo, paliwanag ng abogado. Hindi ito galing sa illegal na gawain. Ito ang tunay na mana ng iyong ina na itinago niya mula kay Arturo. At sa loob niyan, naroroon ang silver bullet. Silver bullet? Tanong ni Dante. Isang digital key na kayang i-freeze ang lahat ng bank accounts na konektado sa Veles cartel sa buong mundo, sagot ng abogado. Kapag na-activate mo ito, Amara, magiging basura ang lahat ng pera nila. Mawawalan sila ng pambayad sa mga tauhan, pambili ng armas. Mawawalan sila ng kapangyarihan sa isang iglap. Nagtungo sila sa isang lihim na computer hub sa loob ng ospital kung saan ligtas ang kambal. Habang binabantayan ni Dante ang mga screen, nagsimulang mag-type si Amara. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa keyboard, ginagamit ng bawat kaalamang itinuro sa kanya ni Dante at ang mga lihim na codes ng kanyang ama. "I'm inside," bulong ni Amara. Nakita niya ang bilyong-bilyong dolyar na dumadaloy sa iba't ibang bansa. Pera ng dugo, pera ng kamatayan. Sa isang click ng mouse, kaya niyang tapusin ang lahat. Ngulit bago niya mapindot ang enter, isang video call ang pumasok sa main monitor. Isang lalaking nakasuot ng maskara ang lumitaw. Sa likod niya, nakita ni Amara sina Rocco at Rochelle na nakatali sa isang upuan sa loob ng isang abandonadong warehouse. Amara Velez, boses ng lalaki na tila binago ng modulator. I-activate mo ang silver bullet at sasabog ang warehouse na ito kasama ang mga anak mo. Ibigay mo sa amin ang access codes at palalayain namin sila. Halos himatayin si Amara. Paano niyo sila nakuha? Marcos! Ma'am, sorry, hindi ko alam. May traitor sa loob ng security team. Hiyaw ni Marcos habang sinusibukan ding i-trace ang signal. Nakapapit si Dante sa kanyang wheelchair hanggang sa pumutok ang mga tahi sa kanyang tagiliran. Pakawalan niyo sila! Ako ang kunin niyo! No, Santillan. We want the money. We want the empire. Tawa ng malaki. May 10 minuto ka, Amara. Mamili ka. Ang katarungan para sa mundo o ang buhay ng kambal mo? Napatitig si Amara sa timer sa screen. Ang kanyang puso ay nadudurog. Sa isang panig ang pagkakataong linisin ng mundo mula sa lason ng kanyang ama. Sa kabilang panig, ang taning rason kung bakit siya humihinga, ang kanyang mga anak. "Dante, anong gagawin ko?" hikib ni Amara. Tumingin si Dante sa mga bata sa screen. Pagkatapos kay Amara, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit pero may isang plano na unti-unting nabubuo. "Amara, click it," mahinang utos ni Dante. "Ano? Dante, mamamatay sila!" "Hindi," bulong ni Dante habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang sariling cellphone. Dahil ang warehouse na yan, hindi yan abandonado. Yan ang lumang factory ng Santillan Electronics. At ang mga upuan kung saan sila nakatali, I built them with an automatic ejection system for emergencies. Just trust me. Magkatitigan ng dalawa, isang sugal na buhay at kamatayan. Sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin, kailangang magdesisyon ni Amara sa loob ng ilang segundo.
Ang bawat tibok ng orasan sa digital monitor ay tila tunog ng isang bumibigay na rubid. 10 minuto. 10 minuto para magdesisyon si Amara sa pagitan ng kaligtasan ng buong mundo mula sa laso ng kanyang ama o ang hininga ni Rocco at Rochelle. Sa screen, ang dalawang bata ay nakatali. Ang kanilang mga maliliit na mukha ay puno ng luha na naglalagablab sa takot. Amara, pindutin mo na! Ulit ni Dante. Ang kanyang boses ay matatag kabila ng dugoang tagiliran. Hindi mo kaya, Dante. Paano kung magkamali ang sistem? Paano kung hindi sila tumalsik palabas bago sumabog ang warehouse? Sigaw ni Amara habang ang kanyang daliri ay nakalutang sa tapat ng enter key. Trust me, Claire. I designed those units for high-security transport. The moment the detonation sequence starts, a compressed air system will launch them into the reinforced bunker below the floor. Paliwanag ni Dante habang mabilis na nagtatype sa kanyang sariling cellphone para isynchronize ang timing. This is the only way to kill the monster once and for all. Sa kabilang panig ng screen, ang lalaking nakamaskara ay tumawa. Isang tunog na tila pamilyar. Isang boses na nagpatayo ng balahibo ni Amara. 5 minutes, Amara. Huwag mong subukan ng pasensya ko. Ibigay mo ang codes o panunuorin mong maging abo ang mga anak mo. Banta nito. Huminga ng malalim si Amara. Tumingin siya kay Dante at sa isang sulyap ay nagtagpo ang kanilang mga kaluluwa. Isang huling pagtitiwala. Isang huling sugal. I'm doing it! Bulong ni Amara. Sa isang mabilis na galaw, pinindot niya ang silver bullet. Sa isang iglap, ang screen ay napuno ng mga pulang babala. Global assets frozen. Libo-libong bank account sa buong mundo ang sabay-sabay na nag-lock. Ang pera ng dugo ng mga Velez ay naging basura sa loob ng 1 segundo. Walang hiya ka, sigaw ng lalaki sa screen. Mamatay kayong lahat! Pinindot ng lalaki ang detonator. Nakita ni Amara ang pagsiklab ng apoy sa paligid ng mga bata. Rocco! Rochelle! Sigaw ni Amara. Pilit na inaabot ang monitor. Isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa warehouse. Ang feed ay naputol at naging static. Napaluhod si Amara sa sahig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang katahimikan sa loob ng computer hub ay nakakabingi. Dante! Wala na sila! Wala na sila! Hikbi ni Amara. Ang kanyang puso ay tila binunot sa kanyang dibdib. Ngunit si Dante ay hindi gumagalaw. Nakatitig siya sa isang maliit na green dot sa kanyang phone. Wait! Look! Isang bagong video feed ang bumukas. Mula sa ilalim ng mga gumuguhong bakal at nagliliyab na usok, bumukas ang isang heavy-duty steel hatch. Luwabas mula roon si Marcos, ang tunay na Marcos, kasama ang 2 bata. Buhay sila. Ligtas sila sa loob ng bunker na itinago ni Dante sa ilalim ng warehouse. The kids are safe, boss! Sigaw ni Marcos sa radio. Napaiyak si Amara sa sobrang relief. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Isang anino ang lumitaw sa likod ni Marcos sa screen. Ang lalaking nakamaskara. May hawak itong armas at nakatuutok ito kay Marcos. Hindi pa tayo tapos, sigaw ng lalaki. Hinubad nito ang kanyang maskara. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Hindi ito tauhan ng general. Hindi ito si Arturo. Ito ay si Attorney Salvador, ang abogadong pinagkakatiwalaan nila. Ang taong nagbigay ng susi at dokumento kay Amara. Salvador? Bulong ni Amara. Akala niyo ba ay tapat ako sa pamilya niyo? Tawa ni Salvador. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na pagnanasa. Ako ang utak sa likod ng lahat. Ako ang nagturo kay Arturo kung paano lasunin ang ina mo. Ako ang nagbigay ng lokasyon niyo sa general. Gusto ko ang kapangyarihan ng mga Velez at ang silver bullet lang ang kailangan ko para maging hari ng underground. You traitor! Sigaw ni Dante. Masyado kayong naging kumpansa dahil sa pag-ibig nyo. Nakangiting sabi ni Salvador. At dahil winasak mo ang mga accounts, Amara, kukunin ko na lang ang buhay nyo bilang kabayaran. Itinutok ni Salvador ang armas sa ulo ni Rocco. Ngunit bago pa siya makakalabit, isang tumpak na putok ang narinig mula sa likuran niya.
Ang lalaking nagpaputok ay walang iba kundi ang isa sa mga guards ni Dante na kanina pang tahimik. Tinamaan si Salvador sa kamay, dahilan para mabitawan ng baril. Mabilis siyang dinamba ni Marcos at pinusasan. Bumagsak si Amara sa mga bisig ni Dante. Ang lahat ng tensyon, ang lahat ng takot at ang lahat ng sakit ay biglang nalaho. Ligtas na sila, Claire. Tapos na ang lahat ng traidor. Bulong ni Dante habang mahigpit na nayayakap ang babae. Dante, kailangan nating puntahan ng mga bata. Pakiusap ni Amara. Pupunta tayo roon. Magkakasama tayong 4. Pangako ni Dante. Ngunit habang papalabas sila ay isang huling babala ang narinig mula sa system. Self-destruct initiated in 60 seconds. Ang hub na kinanalagyan nila ay ang huling koneksyon ni Salvador. Ginamit niya ang huling code para pasabugin ng buong pasilidad kung kanyang mabibigo. Dante, kailangan nating tumakbo! Sigaw ni Amara. Sa kabila ng kanyang sugat, tumayo si Dante. Sa huling pagkakataon, ang bilyonaryo at ang kanyang sekretarya ay magkasamang tumakbo patungo sa liwanag, habang ang anino ng kanilang nakaraan ay tuluyang naglalamok ng apoy. Ang katahimikan sa loob ng sinasakyan nilang chopper patungo sa isang pribadong isla sa Palawan ay nakakabingi. Ngunit ito ay isang uri ng katahimikan na matagal nang hinahanap ni Amara. Nakasandil siya sa balikat ni Dante, habang sa tapat nila ay namahimbing natutulog ang kambal, sina Rocco at Rochelle, na magkayakap sa ilalim ng isang makapal na kumot. Ang mga galos sa kanilang maliliit na braso ay magsisilbing paalala ng isang digmaang hindi na nilang muling babalikan. Claire, mahinang tawag ni Dante. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, bagaman maputla pa rin ang kanyang labi. Tugon ni Amara habang pinaglalaroan ng mga daliri ng lalaki. May kailangan kang malaman tungkol sa Veles Estates at sa lahat ng ari-ariang akala mo ay ninakaw ko sa ina mo. Sabi ni Dante habang iniaabot ang isang tablet na may mga dokumentong naka-encrypt. Binuksan ni Amara ang file. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat pahinang binabasa niya. Ang petsa ng mga dokumento, 4 na taon nang nakalilipas. Noong mga panahong galit na galit siya kay Dante dahil sa pag-aakalang ginamit nito ang kahinaan ng kanyang ina para sakupin ang kanilang kumpanya. Dante, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ng shares, ang ancestral house sa Tagaytay, ang mga lupain sa Batangas, hindi ito sa pangalan mo. Hindi kailanman naging akin yan, Amara. Pag-amin ni Dante. Noong mamatay ang ina mo, si Arturo ang nag-asikaso ng mga papeles para ilipat sa kanya ang lahat. I used my resources to buy them from him at a higher price bago niya ito maibenta sa ibang tao o mailabas ng bansa ang pera. Pero sa bawat contract of sale na pinirmahan ko, may side agreement ako sa aking mga abogado. Ipinakita ni Dante ang huling pahina. Nakasulat doon sa legal na paraan. The ownership of Veles Estates shall automatically revert to Amara Veles or her legal heirs upon her reappearance or the age of majority of her children. Ibig sabihin, sa loob ng 5 taon, itinatago mo lang ito para sa akin? Hikbi ni Amara. Bakit hindi mo sinabi noong una pa lang tayong magkita sa opisina? Dahil gusto kong makasiguraro na ikaw ang tunay na Amara. Seryosong sagot ni Dante. At higit sa lahat, gusto kong lumapit ka sa akin hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa nararamdaman mo. I wanted to protect you from Arturo and the general, and the only way to do that was to make them believe I was the one who stole your legacy. Kung alam nilang sa'yo pa rin iyon, papatayin ka nila agad para makuha ang mana. Napahagulgol si Amara sa dibdib ni Dante. Ang lahat ng puot, ang lahat ng plano niyang paghihinti noong pumasok siya bilang sekretarya nito, lahat iyon ay nakabase sa isang malaking maling akala. Ang lalaking akala niya ay kumuha ng kanyang kinabukasan ay siya palang naging kuta at tagapagtanggol niya sa dilim. Patawarin mo ako, Dante. Patawarin mo ako sa lahat ng pagdududa ko. Iyak ni Amara.
Wala kang dapat ihingin ng tawad, Claire. Ginawa mo lang ang lahat para sa mga anak natin. Bulong ni Dante habang hinahalikan ng tuktok ng kanyang ulo. But there's one more thing. Kinuha ni Dante ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at doon ay kumikinang ang isang dambuhalang brilyante na napapalibutan ng mga maliliit na sapiro, ang kulay ng mga mata ni Amara. 5 taon akong naging bilyonaryo na walang direksyon. I had the world at my feet but my heart was empty. Sabi ni Dante, ang kanyang mga mata ay basa na rin ng emosyon. Ngayong nahanap ko na ang nawawalang piraso ng buhay ko, hindi na kita hahayaang mawala uli. Amara Velez, Claire, will you marry me? And this time, it's not for protection, not for the kids, but because I can't imagine a single second of my life without you. Sa gitna ng langit habang ang helicopter ay lumilipad patungo sa kanilang bagong simula, tumunog si Amara. Yes, Dante. Yes! Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, biglang tumunog ang satellite phone ni Dante. Isang tawag mula sa main office sa Manila. Sir, may problema! Boses ni Marcos mula sa kabilang linya. Nakalusot ang isang shipment bago natin ma-freeze ang accounts at ang masama, ang laman nito ay hindi droga. Anong laman? Tanong ni Dante. Ang kanyang anyo ay muling naging seryoso. Mga dokumento, sir. Ang mga original land titles ng Velez Estates na hawak ni Salvador nawawala. May kumuha sa kanila bago pa dumating ang mga pulis sa warehouse. Nagtinginan sina Dante at Amara. Ang kapayapaan ay tila pansamantala lamang. May isang anino na hindi pa tuluyang naglalaho. Isang huling galamya ng kartel na hindi nila inaasahan ng paglitaw. Sino ang kumuha? Tanong ni Amara. Sa CCTV footage, ma'am, isang babae, sagot ni Marcos. Isang babaeng kamukhang-mukha mo yun. Nanigas ang dugo ni Amara. Kamukhang-mukha niya? Hindi maaari. Iisa lang siyang anak. Ngunit bigla niyang naalala ang isang kwento ng kanyang ina tungkol sa isang kambal na kapatid na namatay raw sa panganganak. Paano kung hindi ito namatay? Ang dagat sa pribadong isla ng mga Santillan ay kasing kalmado ng kristal, ngunit sa loob ng mansyong nakatirik sa buhanginan, ang bawat hinina ni Amara ay puno ng pangamba. Hawak niya ang larawan mula sa CCTV, isang babaeng may eksaktong mukha niya. Ang taming kaibahan ay ang lamig at bagsik sa mga mata nito. Hindi ako pwedeng magkamali, Dante. Bulong ni Amara habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang sabi ni Mami, namatay ang kambal ko sa panganganak. Pero ang babaeng ito, siya ang kumuha ng mga titulo. Siya ang huling galamay ng Supreme. Kung buhay ang kapatid mo, Amara, ibig sabihin ay kinuha siya ng general para gawing katuwang sa kartel. Seryosong sabi ni Dante. Inayos nito ang kanyang holster at narito na siya. Pumasok ang isang yate sa radar Latin 5 milya mula sa dalampasigan. Hindi na naghintay si Amara. Lumabas siya sa balkonahe at tanaw niya ang isang mabilis na speedboat na papalapit sa pampang. Isang babaeng nakasuot ng itim na tactical gear ang tumalon mula rito. Ang bawat kilos nito ay kasing bilis ng kidlat. Amara! Sigaw ng babae mula sa ibaba. Ilabas mo ang silver bullet, ibigay mo sa akin ang access sa mga Swiss accounts at hahayaan kitang mabuhay kasama ang bilyonaryo mo. Dahan-dahan bumaba si Amara sa hagdan patungo sa dalampasigan. Sa likod niya, nakatago ang mga sniper ni Dante, ngunit nagbigay ng senyales si Amara na huwag munang magpaputok. Kailangan niyang harapin ang sarili niyang dugo. Sino ka? Tanong ni Amara nang magkaharap sila. Parang tumitingin siya sa isang madilim na salamin. Ako si Althea, nakangising sabi ng babae. Ang anak na itinago ng general sa isang apartamento. Ang anak na sinanay sa dugo at bakal habang ikaw ay nagpapakasaya sa pag-aaral. Ibinigay sa akin ng general ang lahat maliban sa isang bagay, ang legal na pagkilala. At makukuha ko lang yon kung mawawala ka. Pinatay ng general ang nanay natin, Althea. Ginamit ka ng niya,
Sigaw ni Amara. Wala akong pakialam sa nanay na itinapon ako. Mabilis na binunot ni Althea ang kanyang armas at dinaluhong si Amara. Nagpambuno ang dalawang magkapatid sa maputing buhangin. Si Althea ay mas bihasa sa pisikal na labanan, ngulit si Amara ay may mas malalim na motibasyon, ang protektahan ang kanyang mga anak na nasa loob ng mansyon. Sa gitna ng kanilang paglalaban, nahulog mula sa bulsa ni Althea ang mga original land titles. Yan lang ba ang habol mo, papel? Hiningal na sabi ni Amara habang pinipigilan ng kamay ni Althea na may armas. Yan ang susi sa lahat, ganti ni Althea. Ngunit bago pa matapos ang laban, isang putok ng armas ang narinig mula sa dagat. Isang natitirang tauhan ni Salvador ang nag-aabang sa speedboat at nagpaputok patungo sa magkapatid. Traidor! Sigaw ni Althea nang natamaan siya sa balikat. Mabilis na hinila ni Amara ang kanyang kambal sa likod ng isang malaking bato. Sa kabila ng lahat, hindi niya kayang panuorin ang sariling dugo na mamatay. Dante, ngayon na! Lumabas ang mga tauhan ni Dante at mabilis na nilinis ang paligid. Ang speedboat ng mga kalaban ay sumabog matapos tamaan ng RPG mula sa chopper ni Marcus. Nakahandusay si Althea sa buhangin, duguan ang balikat at binti. Lumapit si Amara at hinawakan ng kanyang kamay. "Bakit mo ako iniligtas?" tanong ni Althea, ang kanyang bagsik ay napalitan ng kalituhan. "Dahil sapat na ang dugong dumanag sa pamilyang ito," maluha na sabi ni Amara. "Magsimula tayong uli, Althea. Hindi kailangang maging kaaway ang magkapatid." Tingnan ni Althea ang mansyon kung saan nakadungaw ang kambal na sina Rocco at Rochelle. Doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang buhay na ipinagkait sa kanya ng general, isang buhay na puno ng pag-ibig at hindi takot. Binitiwan ni Althea ang kanyang armas at umiyak. Ang huling galamay ng kartel ay tuluyan ng bumigay. Isang taon ang nakalipas. Ang ancestral house ng mga Velez sa Tagaytay ay muling nabuhay. Ang hardin ay puno ng bulaklak at bawat sulok ng mansyon ay wala ng bahid ng dilim. Sa gitna ng garden, isang engranding garden wedding ang nagaganap. Suot ng isang napakagandang puting gown na dinisenyo ni Dante para sa kanya 5 taon nang nakalipas, naglalakad si Amara patungo sa altar. Sa dulo, naghihintay ang isang nakangiting si Dante Santillan, suot ang kanyang pinakapormal na tuxedo. Sina Rocco at Rochelle ang nagsilbing ring bearer at flower girl. Sa tabi ni Amara bilang kanyang maid of honor ay si Althea na matapos ang 1 taon ng rehabilitasyon at pagbabago ay nahanap na ang kanyang sarili sa pagtulong sa mga biktima ng kartel ng kanilang ama. "Sina ako na Dante Santillan, ang kitang Amara bilang ang aking asawa." Panata ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Sa pagdaan ng bawat sekreto, bawat laban at bawat luha, magiging ang iyong kalagag. Ikaw lamang ang kayamanan na hindi ko bibitawan. Ako, si Amara Velez, kinataang ko kita, Dante, bilang ang aking asawa. Sagot ni Amara habang tumutulo ang luha ng kagalakan. Salamat sa hindi pagsusuko sa akin nung ako mismo ay suko na sa mundo. Mula sa sekretarya mo hanggang sa maging ina ng mga anak mo, ngayon ay habang buhay na tayong magkasama. Ikinarugulan kong na ikayo ay maging magkabiyag. Mahalin niyo man ang isa't isa. Naghalikan ng dalawa sa gitna ng palakpakan ng kanilang mga kaibigan at tapat na tauhan. Ang nakaraan ay isa na lamang malayong alaala. Ang kumpanya ng ina ni Amara ay muling namayagpag, hindi na bilang lunsaran ng krimen, kundi bilang isang institusyong tumutulong sa mga mahihirap. Habang papalubog ang araw, naglakad ang buong pamilya sa hardin. Hawak ni Dante si Rocco at hawak ni Amara si Rochelle. Tumingin sila sa langit. Alam nilang sa wakas, ang mga anino ay tuluyan ng napalitan ng liwanag. Ang aral ng kwento.
Ang kasaysayan ni Dante at Amara ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katapangang naharapin ang katotohanan at ang kakayahang magpatawad. Itinuturo ng kwentong ito na ang mga pagkakamali ng nakaraan at ang madidilim na lihim ng ating pinagmulan ay hindi kailangang magdikta ng ating kinabukasan. Sa kabila ng mga pagsubok, napatunayan na ang pag-ibig na nakabase sa sakripisyo at pagtitiwala ay kayang gumiba sa anumang pader ng puot at paghihinggati. Ipinapakita rin nito na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng bagyo at handang sunugin ang sariling mundo para lamang sa iyong kaligtasan. Sa pagtatapos ng makulal at madamdaming kwentong ito ni Dante, Amara at ng kanilang kambal, baunin sana natin ang inspirasyon na laging may liwanag matapos ang pinakamahabang gabi. Ang bawat pahina ng kanilang buhay ay punong-puno ng tensyon, pag-aalinlangan at panganib. Ngunit sa huli, nanaig ang hustisya at ang dalisay na pagmamahalan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat na sumubaybay mula sa unang kabanata hanggang sa huling yugto. Maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, at sa pagpayag na maging bahagi ng mundong ating binuo. Naway ang kwentong ito ay nag-iwan ng ngiti sa inyong mga labi at init sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng panibagong pakikipagsapalandaran. Maraming salamat po at pagpalain kayong lahat.